At tayo pang mahal ko ay magpapatuloy kung saan tayo darako na po sa pakikinig ng dakilang ebanghelyo ng kaligtasan at ang lahat ay aming inanyayahang tumayo bilang pagbibigay galang sa dakilang ebanghelyo ng kaligtasan na dadali pa pangaral ng ating minamalang mga aral, ating beloved preacher, Brad Hill Cruz. Amen. Praise God. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved ko, preacher, Brother Bob De Luna. At tayo po may minasang pang dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Opo, dakila mapagpalang mong banal sa langit sa makapangyarihang pangalan mo. Aming pinakamamahal na Panginoon Kristo na pinagbubuklan ng mga biyaya. Sa pangunandalangin ng taong nilangisan, aming minamahal at ginagalang na Pastor Evangelista William Medente, Papa o God. Minsan pa kami nagpupun ng kapasalamat sa bawat yugto na aming banal pinagpalat nilangisan sa iyong patuloy na pagkilos sa aming kalagitnaan, patuloy ka na sa amin sa tutuwin o Diyos. Subalit bago po yan, minsan pa kami buong pagpapakumaba. Iminakapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkukulang, pagkakasala, pagsalansan sa balak kalooban. Patawaran mo ba sa amin, O Diyos, hallelujah. At sa bahaging ito na pagdadala ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, na tunay sa ganang akin, wala po akong magagawa, mahal na Panginoong Jesus. Ikaw po ang maglaga ng mga tamang salita sa aking bibig. Dalo yung spiritual para siyempre kamaraan na maintindihan, iniibig ng mga baguhan, ng mga bisita, mga datihan, pagin sa aming blood with viewers, ito aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at aming sinasaway ang lahat ng hadlang ng kaaway, damo sa pindas at daw sa nabilib, cast out from them, bind the power of darkness and anoint, O Lord, this we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody, praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Pastor Kristo. At nagit sa lahat, kami nagpapaabot po ng pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, pagsamba sa ating pinakamamahal na Pastor Kristo na pinagbubuklan ng mga biyaya. And we give double honor and respect to the man of God, to our dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Meda, the end-time prophet of God. And we always treasure, remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Honorable Pastor Luis Almeida. Greetings and respect to all the beloved children, children, whole Almeida family here in the Philippines as well as in US and Canada. At sa lahat po na ating mga kapamanggawa, sa lahat ating mga iniibig na mga kapatiran, sa ating mga iniibig na mga bisita dito ngayon, maging sa ating mga blood viewers throughout the world, magandang hapon po and welcome to the Republic of God. Amen. Praise the Lord. Everybody, praise the Lord. Beloved sons of God, if we are aiming the kingdom of God, we should serve the Lord with all our hearts, with all our soul, and with all our strength, with fear and rejoice with trembling. Kung nais po natin, mga inib ko, lahat po tayo naghahangat na mapasa kaharian ng Diyos, kailangan ibigay po natin ang buong puso natin, ang ating mga sarili ng buong kaluluwa, buong lakas, na may takot, na may kakalakan at panginginig sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po sabi po dito sa book of Psalms, chapter 2, verse 11, and Philippians chapter 2, verse 12. Kaya lang po, magkasunod mong basahin. The book of Psalms, chapter 2, verse 11. Serve the Lord with fear and rejoice with trembling. The book of Philippians, chapter 2, verse 12. Wherefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. God bless you, Pastor God. Mga awit kapitulo 1, versikulo 11. Kayo mga glingkod sa Panginoon na may takot, mga galak na may panginginig. Dito po minamahal sa Pilipos kapitulo 2, versikulo 12. Kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang iyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkos kayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng iyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon, kapatid, and God bless His Word. So napakaliwanag ang sinasabi ng banal na kasulatan, mainibig ko, maglingkod po tayong lahat na may kalakip na takot sa ating dakilang Diyos na buhay. At dito, ibig sabihin, may ibig ko na lagi po tayong nag-iingat, lagi tayong nagbabantay. Ibig sabihin, isagawa po natin ang lahat ng kautusan
lahat ng kahatulan ng ating pinakamamahal na panahon without any mental reservation but rather with open heart. Isagawa po natin yan, may iniibig ko. Kinakailangan na tayo po ay bilang mga tunay na ng Diyos, sapagkat ang kaaway ng Diyos, mga iniibig ko, nandyan din, umaaligid sa atin, may iniibig. Kaya kinakailangan na tayo po ay maging maingat at nagbabantay, mga iniibig ko. Sabi ng banal na kasulatan sa 1 Peter chapter 5, verse 8, sabi po dito, mga inibig ko, na tayo po ay be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. Na tayo daw po yung magpigil, kayo, magagpuyat, ang inyong kalaban na dyablo, na gaya ng umuungal, ay gumagala na humihila ng masisila niya, mga inibig ko. Kaya kung hindi po tayo nagbabantay, hindi tayo nag-iingat, mga inibig ko, sayang po yung ating mahabang panahon na paglilingkod pag hindi po natin napaglingkuran ng buong katapatan at katuwid-tuwiran ang ating pinakamamahal na Panginoon. Na sa ating paglilingkod, mga inibig ko na nandoon yung dakilang pagkatakot na ito lagi natin hilingin na magkaroon tayo ng dakilang pagkatakot na magkasala sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat pag tayo po ay may laging takot sa harapan ng mga Panginoon, mga inibig ko, na kung saan ay nandun na makakaiwas ka sa paggawa ng kasalanan, mga inibig ko. At habang ang mundong ito ay nakahilig sa kasalanan, mga inibig ko, ay tayo naman ng mga matatapat na lumalakad ng ayon sa kalooban ng Diyos, mga inibig ko, ay patuloy naman niyang ibinubuhos yung pong mga pagkapalang physical, material, lalo sa spiritual na kapalan. Napakinggan natin ang mga pinagpalang buhay na po ito ng ating mga inibig na makapatid ng kanina, mga inibig ko. Na kung saan ay sa kanila pong pagtatapat, sa kanila pong paglilingkod na may takot sa Diyos, minibig ko, na sila pinagpala ng mga material na mga bagay, mga sasakyan, mga inibig ko, mga tahanan, mga inibig ko, maging kanilang mga trabaho, kanilang mga negosyo, na kung saan ay nabangkarotin na, mga inibig ko, ito muling ibinalik na isa-isa ng ating pinakamamahal na Panginoon nang sumula ng maglingkod ng buong katapatan na nandun yung takot, subalit nandun yung kagalakan na may panginig sa paglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga may inibig ko, ang mga tunay na ng Diyos, may inibig ko, ay kinakailangan lumalayo po sa kasalanan at hindi na po kailanman nagkakasala. Sabi ng banal na kasulatan, may inibig ko. As a child of our loving God, may inibig ko, we should depart from all sin, minibig ko. Because a true child of God is the one who hate and depart from all sins, mga inibig. And we know that whosoever is born of God sinneth not, sabi ng banal na kasulatan. Ano po sabi po dito sa 1 John chapter 5 verse 18? Kaya nilaman po. First book of John chapter 5 verse 18. We know that whosoever is born of God sinneth not. But he that is begotten of God keepeth himself, and that wicked one toucheth him not. God bless you. Dito po sa unang Juan, Kapitulo 5, versikulo 18, nalalaman natin na ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Datapwat ang ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kanyang sarili at hindi siya ginagalaw ng masama. Amen. Palakpakan mo natin pinakamamahal na panahon. Praise the Lord! So, ibig sabihin, ingatan po natin ng mainam ang ating mga sarili na wag na po tayo pang magkakasala kailan pa, ibig ko. Sapagkat ang mga tunay na ng Diyos, may ibig ko, ay hindi na nagkakasala. Sabi ng Banal na Kasulatan. Maaari, during our unguarded moments, tayo nakakagawa ng mga bagay na hindi kinulugdan ng Diyos. Pero nandun lagi yung ating pong pagsusumamo, pagpapakumbaba sa harapan ng ating mga panahon na tayo po ay patawarin sa ating mga nagawang pagkukulang, mga inibig ko. Sapagkat ang mga totoong Kristiyano, mga inibig ko, ay hindi na nagkakasala. Sapagkat hindi na po natin binabalikan pa yung dati nating kasalanan na ginagawa. Nang sabi sa 2 Corinthians 5:17, therefore if any man be in Christ, he's a new creature, all things are passed away. Behold, all things are become new. Kaya yung mga lumang bagay na lumipas, ay hindi na po natin ginagawa yan. Ang ginagawa natin ngayon ay puro yung lamang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon.
Maaring tanungin ng iba, grabe naman kayo sa Genesis Mercosine. Di na pala talaga tayo nagkakasala. Ito, Biblia nagsasabi, mga inibig ko. Sapagat ang sabi po dito sa 1 John chapter 3, aking pong basahin, mga inibig ko. Ang sabi po dito sa 6 hanggang 9, whosoever abideth in him sinneth not. Whosoever sinneth hath not seen him, neither known him. Little children, let no man deceive you. He that doeth righteousness is righteous, even as he is righteous. He that committeth sin is of the devil, for the devil sinned from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. Whosoever is born of God doth not commit sin, for his seed remaineth in him, and he cannot sin because he is born of God. Palakpakan po ating pinakamamalapanon. Everybody, praise the Lord. So napagsiliwanag ang sinasabi ng inibig ko, ang sino mang nananahan sa kanya ay hindi nagkakasala. Sino man nagkakasala ay hindi nakakita sa kanya, hindi man nakakilala sa kanya. Mumunti ko mga anak, huwag kayong padaya, kanino man ang gumagawa ng katuwiran ay matuwid. Gaya na yan na matuwid. Ang gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo. Sapagat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala ang dyablo, sa bagay ito'y nahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang mga gawa ng dyablo. Ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi na nagkakasala, sapagat ang kanyang binhi ay nanasa kanya at hindi siya maaring magkasala sapagat siya ipinanganak ng Diyos. Purihin pong ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya tayo bilang mga anak ng Diyos na naglilingkod na mayroong dakilang pagkatakot, subat lang din kagalakat, panginginig sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon na inibig ko. Hindi na po natin nagagawa pang magkasala pa. Ang lahat magsabing praise the Lord. Maliban na lamang kung ang sarili mo pa rin ang iyong sinusunod, kapatid. Despite of the fact na merong so many warnings sa pamamagitan ng pangangaral ng ating dearly beloved Honorable Pastor, mga Bible study ng ating beloved Honorable Sam Pastor sa Almeda, sa YouTube, mga inibig ko, sa mga mangaral na nangaral dito, mga inibig ko, yan po ay mga reminder sa atin upang tayo po makaiwas sa paggawa ng kasalanan. Ang lahat magsabing praise the Lord. Hindi yung ikaw ang gagawa ng paraan para ikaw ay magkasala, mga inibig ko. Alam mo na yung lugar na dadaanan mo, halimbawa, alam mo, nandun yung mga barkada mo dati, na nung wala ka pa sa ating mahal na Panginoon. Andun ang mga, nagiinom sila, nagsinaninigarilo sila. Doon ka pa dadaan mismo. Siyempre, aanyayahan ka nila, mga inibig ko. Hanggang sa ikaw ay matukso pag wala ka ng pagpupuri. Wala ka ng pag-aayuno. Hindi ka na dumadalo ng regular, mga inibig ko. Kaya nasa sa atin po ang pag-ilag, nasa sa atin po ang pag-iwas upang gumawa ng kasalanan. Hindi yung konting kalabit ng kaaway, minibig ko ay bibigay po tayo. Alam natin na maraming pakanaan ang sanlibutan ito, mga inibig ko. Maraming ginagamit ang dyablo na kanyang instrumento upang ikaw ay mailayo sa kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. At lagi mong isipin, mga inibig ko, it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Isang kakilakilabot na bagay ang mahulog sa kamay ng Diyos sa buhay, mga inibig ko. Kaya ingatan po natin, magkaroon tayo, ipanalangin natin na magkaroon tayo ng dakilang pagkatakot sa ating pinakamahal na Panginoon na tayo huwag magkakasala, mga inibig ko. Lalo na tayong mga ginagamit, walang exempted dito, kaming mga manggagawa, mga inibig ko, mga ngaral, mga manunugtog, mga awit. Lahat ay tinatarget ng kaaway, maging tayong mga member, mga inibig ko. Ang sanlibutan ito, pag-aari na ng kaaway yan. Hindi na siya pupunta dyan. Ang pupunta niya, yung grupo ng mga tunay na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya maging maingat po tayo, mga inibig ko. Huwag tayong padaya. Huwag tayong paisi-isi sapagat minsan ginagamit yung ating mga gadget, yung ating mga laptops, mga inibig ko, mga lahat. Maganda po yan, hindi po yan masama. Pero ito'y gamitin po natin para ipahayag ang mga dakilang kamanghamanghang gawa na ginawa ng Diyos sa ating buhay sa banal na iglesyang ito. Ipatutuo mo na dito meron sa tantong pastor, meron sa tantong propeta, sa kanyang panalang pag-aayuno, pag ikay maglingkod ng buong katapatan, inibig ko, mararanasan mo ang blessing, pagkapalang physical, material, at spiritual pala, plus tagapagmana pa ng buhay na walang gang. Pero ba, praise the Lord? Kaya nga may inibig ko, ang totoong Kristiyano, kaya naman hindi na po nagkakasala pa, mga inibig ko. Amen po ba? Sapagkat kung tayo po nagkakasala pa, napagbibigyan pa yung ating mga pita ng laman, nag-i-aim tayo,
na tayo po ay mararapture. Hindi po tayo mararapture niyan, mga inibig ko. Kaya nga napakalaga, mga inibig. Napakalaga na sa isang Kristiyano ay meron tayong Espiritu ng Diyos, mga inibig ko, para maka-escape ka dun sa lalang ng kaaway ng Diyos. Because ang ating kalaban ay hindi nakikita sa mga espiritu na umaligid sa alapa, mga inibig ko. Kaya ang panglaban nila dito ay banal espiritu. Ano sabi sa Acts chapter 1 verse 8? Kaya hindi lamang po. The book of Acts chapter 1 verse 8. But ye shall receive power. After that the Holy Ghost is come upon you. And you shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. God bless you po. Ang mga Gawa, Kapitulo 1, versikulo 8. Naroon tatanggapin niyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Purihin po ang ating pinakamamalapanon. Everybody praise the Lord! Ito po ay deep regalo ng ating malapang noon sa atin. Magkakaroon ka ng kapangyarihan. Na i-resist mo ang kapangyarihan ng Diablo, mga inibig ko. Kaya kinakailangan na ang banal Espiritu ng Diyos ay laging nagpapahingalay sa bawat sa atin. Hindi ito mawawala, laging on fire with the Lord sa ating paglilingkod. Magtapat tayo sa lahat ng bagay, mga inibig ko, upang yung banal Espiritu ay hindi hiwalay sa atin. Quench not the Spirit. Sabi nga ng banal konsulat, mga inibig ko, huwag natin pigatiin ang banal Espiritu ng ating malapanon. So, kinakailangan na maging matapat po tayo sa lahat ng bagay. Magmula sa kabanalan, for without spirit and holiness, no one can see the Lord. Hindi lamang tayo naging banal pag tayo na sa ating banal na gawain. Pag nandun po ba sa ating mga tahanan? Pag nandun po ba tayo sa ating mga trabaho sa ibang bansa? Ano po bang ating kadalagayan? Katulad po ba tayo ng mga nasa sanlibutan ito? May inibig ko na hindi pa nagligsa ating malapanoon? Hindi po dapat ganoon. Kung ano yung ginagawa dito sa banal na gawain, kinakailangan sa bawat pang-uri na ating mamuhay. Because the one who called us is holy, so we must be holy in all manner of conversation. Maging banal po tayo sa lahat ng bagay, hindi lamang sa pananamit, maging yung mga lumalabas sa ating mga bibig. Ito po'y laging kaaya-aya pagpupuri lamang sa ating pinakamamalapanon. Palakpakan mo ating pinakamamalapanon. Everybody, praise the Lord! Yung ibang born again, sinasabi nila, pare-pares lang tayo dyan. Diyos Miracle Crusade, pare-pares lang. Pero, pag sila po'y nakapunta na rito, sila mismo nagsasabi, kaiba pala ang Jesus Miracle Crusade. Totoo pala na lumalakip ang kapangyarihan sa kanila sapagkat totoo pala na sinasagawa nila ng katuwid-tuwiran ang banal na kalooban ng ating pinakamamahalapanon. Kaya nga miniibig ko, kinakailangan na tayo may maglingkod ng may takot, ando ng kagalakan at panginig. Because yung pong pag ikaw ay may banal espiritu ng ating mahal na Panginoon, inibig ko, galit ka, mga inibig ko, sa paggawa ng kasalanan. Ayaw mo yung inibig ko, sapat ang gusto natin, mapalugaran natin lagi ang banal na pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody, praise the Lord! No? Kaya nga dati, isipin natin, mga inibig ko, kung ano pa ang ating kalalagahin dati. Lahat ng mga ginagawa ng sanlibutan ito, lahat yung ginagawa natin. At tayo po ay nakaatang sa kadagat-dagatang apoy dati. Subalit tayo itong pinagpala sa isang araw na mapakinggan natin ang pure gospel ng ating ginagawa pastor preaching the word of God with power and anointing. Lahat tayo nagtumalimos, sumunod at sinagawa ang lahat ng kanyang hatulan. Lahat tayo ngayon ay nagtatamasa ng pagpapalang pisikal, material, at spiritual na kapala, at tagapagmana pa tayo ng buhay na walang hanggan. Pero may warning ang ating malapanoon. Huwag nawang mawala yung ating ningas ng paglilingkod. Yung pong ating takot na may kagalakan na may panginginig sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat ang babala ng ating dakilang Diyos na buhay, pag tayo po ay nagpabaya, mga inibig ko, ano po ang mangyayari sa atin, mga inibig? Nasabi dito sa Joshua chapter 24, verse 20, if you forsake the Lord and serve strange gods, then He will turn and do you hurt and consume you after that He hath done you good. Palakpakan po ang pinakamamahal. Sabi ito, kung inyong pabayaan ang Panginoon at maglingkod sa ibang mga Diyos, ay hihiwalay nga siya at gagawang kayo ng kasamaan at lilipunin kayo pagkatapos na kanyang magawang kayo ng mabuti.
Hindi na alalahanin ng mga panood yung mabuti mong ginawa. Kundi laging tinitingnan ng mga panood yung present po nating ginagawa, mga inibig ko. Kaya maging maingat po tayo sa lahat ng oras ng ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na lalo pat ating namamalas ang kanyang nalalapit na pagbabalik. Ngayon, ano po ang pinagagawa ng ating dakilang Diyos sa buhay na dapat ating gawin upang yung ating paglilingkod na may takot at na may kagalakan na panginig ay mananatili sa atin hanggang sa kanyang nalalapit na pagbabalik? Ano po ang sabi po ng banal na kasulatan? Magkasunod na pong basahin ito. James chapter 4 verse 7, Romans chapter 12, 11 and 12, and Ecclesiastes 12, 13. Kindly po. The book of James chapter 4 verse 7. Submit yourselves therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. The book of Romans chapter 12 verse 11 and verse 12. Not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord, rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing instant in prayer. The book of Ecclesiastes, 12:13. chapter 12, verse 13. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. God bless you po. Dito po sa Santiago, Kapitulo 4, versikulo 7. Pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalangsang kayo sa dyablo at tatakas siya sa inyo. Dito po sa Roma, Kapitulo 12, versikulo 11 at 12. Huwag mga tamad sa pagsusumikap, maningas sa Espiritu, mapaglingkod sa Panginoon, mga galak sa pag-asa, magmatiisin sa kapigatian, magmatyagain sa pananalangin. Dito po sa Ecclesiastes, Kapitulo 12, versikulo 13. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Purihin po ang ating pinakamalapang. Everybody say, praise the Lord! So ito po ang ipinagagawa ng ating mabait na Diyos sa buhay na dapat natin gawin, yung ating pong patapat na paglilingkod, may inibig ko na kung saan nandun lagi yung takot, subat nandun ang kagalak at panginginig sa ating malapanon. Sabi, lahat po ng bagay ay narinig. Itong wakas ng lahat ng bagay. At lahat, sabi, ang katungkulan ng tao ay matakot sa Diyos at ang kanyang sundin ang lahat ng kanyang kautusan. Kaya pasakop po tayo. Always submit ourselves to our loving God and resist the devil and he will flee from us. May inibig ko. Kailangan na tayo po, may inibig ko, yung total submission ng ating mga sarili sa ating pinakamamalapanon. Hindi kalahati, hindi 90%, kinakailan 100% na laging sinasabi natin, mga ginagawa ng pastor, upang mapagtagampayan natin ang lalang ng kaaway ng Diyos, may inibig ko. Kinakailangan na tayo po ay mamuot sa paggawa ng kasalanan upang mapagtagumpayan po natin yung ating mga kailangan, panghawakan po natin ang salita ng Diyos. Lagi tayong manalangin, mag-aayuno, magpupuri bilang mga anak ng Diyos. Hindi lamang po tayo sa ating pananambahan magpupuri, kaya maging sa ating man po mga tahanan, kahit saan ka man lugar mapapunta, ang mga anak ng Diyos ay laging nagpupuri, nanalangin, nag-aayuno, mga inibig ko. Everybody, praise the Lord. Sapagkat anytime ang Diyos ay babalik, mga inibig ko. Hindi natin alam ang kanyang oras na pagbalik, kaya kailangan mahanda tayo, nag-iingat tayo, mga inibig ko. At kinakailangan, mga inibig, na tayo po laging ating alalahanin yung dakilang kabutihan ng Diyos. Na alam natin, mga inibig ko, na in serving the Lord, it includes joy and happiness, blessing and protection, plus eternal life. Anytime now, mga inibig ko. We should not forget the goodness, the marvelous thing that He had done in our lives. Lahat na mabuting bagay na ginawa sa ating mga ipatutuo mo yan. Huwag kang magsasawang magpatutuo, mga inibig ko. You have to testify the goodness of our loving God, mga inibig ko. Nasabi pa naman sunatan, mga inibig ko, na tayo daw, huwag daw po tayong maging mga tamad, mga inibig ko. Huwag daw po tayong maging tamad.
sa pagsusumikap, maningas sa Espiritu. Laging madadamang banal Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga galak sa pag-asa at meron tayong inaasam na pag-asa. Hindi katulad sa ating reliyong kinagristanan. Wala tayong pag-asa na makikita doon, mga inibig ko. Pero dito, yung blessed hope, the great appearing of great God na tayo kukuhanin in the twinkling of an eye, mga inibig ko. Kaya maglingkod po tayo ng buong katapatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya anuman po mga kapighatian, mga pagsubok, iba-ibang mga pagsubok ating kinakaharap, subalit ito po ay lagi natin panghawakan. Yung ating pananampalataya, yung ating kaligtasan. Na sa gawang ito, meron nakaback up sa atin na nanalangin, mga inibig ko. Kaya sa ating panalangin, sa punadala ating mga pastor, tinutugong kaagad yung ating mga panalangin, maging sa oras ng kabagabagan, sa oras ng mga kamatayan, mga inibig ko, mga aksidente, nandun ang proteksyon ng ating pinakamamahal na panahon, mga inibig ko. Magmatyagain sa panalangin, huwag po talaga tayong magiging tamad sa panalangin, pagpupuri. Ito po yung napakahalaga. Sapagkat ang kukunin ng mahal na Panginoon ay yung pong mga Kristiyano na talagang naglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon ng buong katapatan. Ibigay natin yung the best na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag po natin talagang katatamaran. Kahit na malipat po ang ating benyo, mga inibig ko, kahit na nandito tayo sa pastoral, kahit sabihin natin mainit, pero pag mainit ka na maningas kang naglilingkod at lagi mo nadadama ang banal na Espiritu ng Diyos, hindi mo kailanman madadama yung init na yan. Ang mararamdaman mo lagi yung banal na Espiritu ng ating pinakamahal na Panginoon. Kaya pag nagawa natin yung mga bagay na yan, mga inibig ko, may pangako pang ating pinakamahal na Panginoon. Ano po sabi po sa last verse? Jeremiah chapter 32, verse 40. Maganda na po mga awit, manunugtog. The book of the prophet Jeremiah, chapter 32, verse 40. And I will make an everlasting covenant with them, that I will not turn away from them to do them good, but I will put my fear in their hearts, that they shall not depart from me. God bless you po. Jeremias Kapitulo 32, versikulo 40. At ako'y makikipagtipahan ng walang hanggan sa kanila, na hindi ako hihiwalay sa kanila, upang gawan ko sila ng mabuti, at sisidlang ko sa puso ng takot sa akin, upang huwag silang magsihiwalay sa akin. Oh, hallelujah. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Napakagandang pangako ng ating nakilan sa buhay. Sino po tayo? Tayo po'y dati isa lamang maruming basahan sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Subalit, siya'y makikipagtipan sa atin. Pag tayo po'y maglingkod lamang na may takot, na kagalak at panginginig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Na sabi niya, siya'y makikipagtipan ng walang hanggan sa kanila na hindi ako hihiwalay. Hindi hihiwalay ang Diyos sa bawat sa ating minibig ko. Pag tayo po'y maglingkod lamang ng buong katuwid-tuwiran, ng buong katapatan, at unawain ang lahat ng kalooban ng ating mahal na Panginoon, hindi tayo hihiwalay ng ating mahal na Panginoon. Mailibig ko, gagawan tayo ng mabuti. Sisilanda po na tayo ng takot para wag na tayo magkasala pa, mga inibig ko. Plus yung kanyang pangako na buhay na walang hanggan. Yan po yung anytime now. Kaya sabi ng banal na kasulatan, serve the Lord with fear and trembling. Mga inibig. Huwag lamang tayo naglilingkod pag mayroong nakakita sa atin. Pag nandiyan ating beloved honorable pastor, the beloved children, the beloved workers, mga inibig ko, kundi bagkos kahit wala sila, ibigay natin yung the best na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon at yung the very best din ang ibibigay sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat na may ginagampanan, mga inibig ko, ibigay po natin. Pag-ibayuhin pa po natin ang ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. It's not yet too late, mga inibig ko. Ganapin natin ang kalooban ng mahal na Panginoon upang huwag po tayong magkasala, mga inibig ko, sa harapan ng dakal ng Diyos sa buhay. Kaya lahat po tayo tumayo, mga inibig. And we are inviting all the beloved visitors to please come forward. Now is the accepted time. Now is the accepted time. Ngayon po ang araw ng kaligtasan, ngayon po ang araw ng pagtanggap, hindi sa araw ng bukas, mga inibig ko. Habang tayo po'y tumayong lahat at minsan pa natin papurihan natin ang mahal na Panginoon, awitan natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord.